Ako po si Trini Riquestas. I'm a composer and musician, and also I'm indie artist. I'm a part of Aguila Music Production, and also member of Aguila Band. Ang role ko dito ay percussionist and backing vocals. Paul Ordonez nga pala, also known as Yes Paul, guitarist and arranger, and I'm part of the Aguila Music Production and member of the Aguila Band and lead guitarist ako ng banda. Ako nga pala si Neil Magdilong, pero mas kilala niyo ako bilang Aguila. I am a indie artist, producer, songwriter, and entertainer. And I am awarded as the Rising Indie Rock Artist and Philippine Empowered Youth of the Year 2024. Bali dito sa Aguila Music Productions, ako ang director and producer. And ako rin yung frontman ng Aguila Band. I am Samantha Salinas, a freelancer talent artist, and I am part of Aguila Music Production na makakatambal ni Aguila sa kanyang upcoming new music single. I am Daniel Sean Cabrillos. I am also known as DanVinci24 on TikTok. I do 3D editing, 3D modeling, and also video editing. I am part of Aguila Music Production. I am his assistant director and also his video editor. This is Jason Donare, and I am a makeup artist, a talent artist, a brand ambassador, a model, and a businessman. And I do also photography and editing. And I am part of Aguila Music Production as a wardrobe, assistant director, and makeup artist. So, nag-start yung Aguila. Yung Aguila kasi, na moniker is nag-start talaga siya nung nag-livestream kami sa Bigo. So, binigay siya sa akin kasi through ups and downs, I'm still soaring high daw. Yung band na Aguila, yun nga, nagsimula siya nung na-disband kasi yung former band ko na Elite. Then, I'm starting over. Then, dun ko nga nakilala si Kuya Trini na sabi niya, bumuo ka ng sarili mong band and igagayit kita. So, yun, nagsimula lang kami bilang trio hanggang sa maging full band. And I'm happy naman na until now matatag kami and maraming projects na dumarating sa amin and especially gigs. And nabuo rin yung Aguila Music Productions dahil nga naging producer na ako and may mga napoproduce na ako mga projects like music videos, ganyan. And kung hindi rin naman dahil sa kanila is hindi ko ma-achieve tong award na hawak ko ngayon bilang Rising Indie Rock Artist. Nakalala ko po si Aguila nung UST Christmas concert nung 2022. Magkasama kami lagi sa production as staff sa Christmas concert na yun. Nakilala ko si Aguila sa UST Conservatory of Music in 2022 freshman year, and same major prof kami with Sir Marius. Geng. Nakilala ko si Aguila nung awards night, 7th Empowered Men and Women. Isa siya sa mga awardee at ako yung kinuha niyang makeup artist. Nakilala ko ang Aguila nung in-approach at nirecommend ako ng aming makeup artist na si Kuya Jason. And I am so flattered that I am the chosen one. So nakilala ko si Aguila way back pandemic time. Meron kaming live stream sa Bigo. So, ang banda niya noon is Elite. Nag-disband sila noon. Nag-usap kami na magtayo siya ng sarili niyang banda sa Aguila. So syempre I'm a composer, so pinarinig ko sa kanya yung mga songs. So doon na nag-brainstorming kami at doon na nag-start ang Aguila. Super excited na nakakakaba. Siyempre, makakatrabaho mo yung isa sa mga artists, mga young artists of this year. At the same time, siyempre, para sa akin, nakakatuwa na maka-work with them. At napipil ko sa sarili ko na yung pagiging artist ko is na-apply ko sa ginagawa nilang mga projects na nilook forward ko rin na makakatulong sa akin in a future reference. It's very good. There's a lot of experience dito sa Aguila Productions. And sobrang daming brainstorming na nangyayari, ups and downs. Minsan masakit ulo namin, minsan hindi. Minsan masaya kami sa mga ginagawa namin. Pero mostly, mga ginagawa namin ng mga videos is really, really good. So, sana po support nyo rin si Aguila. Ayun, masaya ako na makasama si Aguila. Grabe yung experience na binigay sa akin. Lalo na yung tumugtog kami sa kabanatuan, sa pageant yon. And nakasama namin si Marcos Perez sa isang bar. Nagig kami with Aguila nga. Tapos, nung time na yon, meron kaming live Bigo nun. So, isa yun sa nakatulong. Doon kami nagkakilala kasi. So, isa yun sa achievements namin. And yun nga, inabangan ko yung ibang mga projects. Yun, syempre, ups and downs. Kasi tutoy talaga yung parents ko na mag-join ako sa banda na to kasi magkalayo talaga kami. And parang kaya niya ng ganun.
Pero since first day na nag-step in ako sa band, nakitaan ko siya ng potential, kaya nag-commit agad ako. And ayun, hindi ko talaga genre yung rock, pero nung first na tumutog ako sa Agila, nandun agad yung chemistry, nakapag-adjust agad ako. So, yun, nag-commit ako sa gig. Actually, I am happy to be with the Agila production and I am learning music from them. And I am looking forward to do more projects with them and sana mas maging gusto pa yung connection namin. So yun nga, katulad ng sinabi ko, patagal ng patagal, way back 2022 is naging matatag ang Agila. Ang members ng Agila, dumadami, lumalaki. So, yung mga ka-workmates ko is lumalawak and dumadami yung connections namin, kaya kami nagkakaroon ng maraming projects sa labas. Mapa-ACADS, mapa-project sa labas, my colleagues is supporting me. And kundi rin dahil sa kontrabida na unang naging project ng Agila, hindi nyo makikita yung Agilang lumilipad. And I'm looking forward na hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa pagtanda is kasama ko sila. Nag-work as a production team, as a band. Ang daming ups and downs na pinagdaanan ng Agila. But we are still soaring high and dahins talaga. Dahins kami sa dulo.